Ilang araw na mula nang umuwi kami galing ng hospital. Sa 2 araw ng pananatili namin doon, bumalik sa dati si Karel. Laging tulala, hindi makausap at parang wala sa sarili. Naintindihan ko na ang ibig ipahiwatig ni Manang noon nang sabihin niyang natatakot siya sa tuwing nakikitang tuliro si Karel. Because that's what I've been feeling lately. Pakiramdam ko, malingat lang ako ay magpapakamatay na naman siya. Kuting. Natigilan ako sa pag-isip nang tumakbo papunta sa kusina si Karel. Hinahabol niya ang pasang itim na ipinatapon ko noon. Pilit itong hinanap ni Manang Panyang para ibalik kay Karel. At nang makita ni Karel ang kuting, saka lang itong parang bata na nagtatakbo at always sumisigaw sa buong bahay para habulin ang kuting. Sana hindi mo na ipatapon si kuting. Lumingon ako kay Manang Panyang nang lapitan ako nito. Nakangiti niyang pinanunod si Karel. May problema sa pag-iisip ang babaeng iyan. Nilainggan niya ako. Ang babaeng iyan ay asawa mo. Wala ka bang kahit katiting na awang nararamdaman para sa kanya? Humigop ako ng kape mula sa tasang hawak ko bago muling sinundan ng tingin si Karel. She tried to kill herself twice. At kung hindi dahil sa isang kuting, para siyang wala sa sarili. Clearly, she needs help from a doctor. Bumuntong hininga si Manang Panyang. Sa gilid ng mga mata ko, nakikita kong nakatingin siya sa akin. I didn't bother to look at her. Nang dahil kanino? Bakit nagkakaganyan si Karel? Nang dahil kanino? Dahil sa iyo at sa kabit mo. Salubong ang mga kilay na nilainggan ko siya. Manang Panyang, kinuha kita para may makasama si Karel. Pero huwag mong kalilimutan na sa akin ka pa rin nagtatrabaho. Hindi ko kinakalimutan ang bagay na iyan, kaya nga pilit kitang inintindi at hindi ako nakikialam. Pero naaawa na ako kay Karel. Umiling siya habang nakatingin sa mukha ko. Naaawa ako sa batang iyan. Nagmahal siya ng lalaking hindi siya kayang mahalin. Hindi pa ba sapat na binabahay mo na ang babae mo? Kailangan mo pa siyang saktan ng ganito. Tinalikuran ako ni Manang Panyang matapos ng mahaba niyang sinabi. Padabog kong ibinaba ang hawak kong tasa ng kape. May kinausap na akong doktor tungkol sa kalagayan ni Karel. Nalaman kong coping mechanism niya ito para i-divert ang atensyon niya mula sa nangyayari sa amin. At sa nangyari sa pinagbubuntis niya noon. Panipi. Kuting, doon tayo. Natigilan ako sa pag-iisip ng matano na lumabas sa garden si Karel. Nang maisip ang swimming pool ay nagmamadali akong sumunod rito. Ano na naman bang ginagawa mo? Napapitlag siya nang sumigaw ako. Bitbit niya ang kuting at yakap ito sa mga braso niya nung lingunin ako nang may takot sa mga mata. Lumayo ka dyan. Hinila ko siya sa braso at inilayo sa gilid ng pool. Aray, masakit. Masasaktan ka talaga. Anong binabalak mo? Magpapakamatay ka na naman. Her eyes widened with fear. I can feel her body shivers. Gaga kang babae ka. Ang hirap mong pasunurin. You know what? Kung hindi lang para sa mana, ako mismo ang papatay sa iyo. Napasinghap siya sa narinig. Awang ang mga labi, unti-unti niyang nabitiwan si Kuting habang marahan na nangingilid ang mga luha sa pisngi niya. Parang nahimasmasan naman ako. Binitiwan ko ang braso niya at matagal na natigilan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. I blocked out and just lost it. Bago pa man ako makapagsalita, biglang tumakbo palayo si Karel. I wanted to chase after her but my pride wouldn't let me. Sa halip na pumasok na lang sa bahay, I found myself going after Karel. Hinabol ko siya hanggang sa labas ng gate. Tumatakbo siya sa mismong gitna ng kalsada, palayo sa akin. Karel, get back here. Nang marinig niya ang boses ko at malanganan akong hinahabol siya, lalong bumilis ang pagtakbo niya. Naghabulan kami sa gitna ng daan. I couldn't leave her alone because of the fear of what she might do. Lumayo ka, layuan mo ako, sigaw niya na biglang ikinatigil ko. Ni minsan ay hindi ko pa siya narinig na sabihin iyon. Kahit nang pinagbubuhatan ko na siya ng kamay, she begged me not to leave her. Pero ngayong narinig ko na iyon sa mismong bibig niya, bakit ganito? May kung anong inis ang nararamdaman ko sa dibdib ko. Sunod-sunod na busina ng sasakyan ang narinig ko.
My eyes widened when I saw Karel almost got hit with a car. Mabilis akong tumakbo para lapitan siya, pero muli siyang tumakbo palayo sa akin at sa kotse. You watch where you going. I shouted at the car that almost hit Karel. Tilted ang bintana ng sasakyang iyon kaya hindi ko nakita kung sino ang nagmamaneho. Nang muli kong sundan si Karel, narinig ko ang muling pag-andar ng sasakyan sa likuran ko. Buong akala ko, sa daang tinatahak namin ang gawin ng kotse. Pero nang lingunin ko ito, natigilan ako nang makitang mabilis itong nagpapatakbo patungo sa akin. And in a flash, I was hit by that car. Hindi ako nakaiwas. Narinig ko na lang ang malakas na tunog ng pagkabangga. Hanggang sa ang paningin ko ay tuluyan ng lumabo. Karel, ano bang nangyari? Hiha, kausapin mo kami. Hinawakan ako sa magkabilang balikat ni Manang Panyang at mataman na tinitigan sa mga mata. Kita ko ang pag-aalala sa buong mukha niya, pero hindi ako nagsalita. Anak, kausapin mo ako, lang araw ka ng tuliro. Pati si Kuting, hindi mo na kinakausap. Hindi pa rin ako kumibo. Nakatitig lamang ako sa kawalan at blanko ang nasa isip. Malungkot na nagbaba ng tingin si Manang Panyang bago naupo sa gilid ng kama sa harap ko. Ilang araw ka ng ganito, Karel. Mula nang mangyari ang insidenteng iyon, bumalik ka na naman sa dati. Natatakot na ako. Kinuha niya ang isang kamay ko at mahigpit itong hinawakan. Namamasa ang gilid ng mga mata niya. Mga matang puno ng pag-aalala. Ngayong araw na ang balik ni Rodante mula sa ospital. Natigilan ako sa narinig. Mula sa kawalan, nabaling sa mukha niya ang paningin ko. Nang magtagpo ang mga mata namin ay parang nabuhayan siya, pero nang makita ang takot sa mukha ko, daling napalitan ng pag-aalala ang makikita sa mga mata niya. Magkahalong takot, kaba at pag-aalala ang naramdaman ko nang marinig ang sinabi niya. Nagsimulang manginig ang katawan ko at naramdaman iyon ni Manang Panyang kaya binaha ng pag-aalala ang buong mukha niya. Manang, namasa ang gilid ng mga mata ko. Nakikita ko na ang galit na mukha ni Rodante. Siguradong hindi niya ako mapapatawad sa nangyari sa kanya. Anong nangyayari sa iyo, Karel? Sabihin mo sa akin ang problema. Pilit niyang kinukuha ang atensyon ko ngunit panay iling ang ginagawa ko. Hindi ko mapigil ang manginig sa takot. Bigla akong niyakap ni Manang Panyang dahil wala siyang magagawa kundi ang tanging bagay na iyon. Sabihin mo sa akin ang problema, Karel. Paano kita matutulungan kung patuloy kang hindi magsasalita? Anak, para mo na akong pangalawang ina. Nasasaktan ako kapag nakikita kang ganyan. Sinimulan niyang hinimas ang buhok ko habang tila inaalo ako. Gumanti ako ng yakap sa kanya at mariing pumikit. Anong gagawin ko? Natatakot ako sa galit na ipapakita sa akin ni Rodante. Mas nanaisin ko pang mawala na lang kaysa ang harapin siya. Nagising ako dahil sa mahihinang pagtapik sa pisngi ko. Nagmulat ako ng mga mata at ang banayad ng ngiti ni Manang Panyang ang bumungad sa akin. Karel, halika, hiha. Sumama ka sandali sa akin. Bumangon ako pero hindi ako nagsalita. Ni hindi ako kumilos sa kinauupuan ko. Sige na, Karel, halika na. May naghahanap sa iyo. Nilahad niya ang palad niya. Kinusot-kusot ko muna ang mga mata ko upang mawala ang antok ko, at saka inabot ang palad niya. Hila-hila niya ako sa kamay nang mapansin ko na sa kwarto ni Rodante kami papunta. Huminto ako at umiling. Ayoko, bulong ko sa kanya. Nilingan niya ako at binigyan ng banayad ng ngiti. Ayos lang, hiha, Manang. Patuloy ako sa pag-iling, huwag kang matakot, nandito ako. Hinimas niya ang kamay ko na hawak niya upang mabawasan ang takot na nararamdaman ko. Sa pagbukas pa lang ng pintuan ng silid, narinig ko na ang mga boses na nag-uusap. Sumilip ako sa loob at nakita ko ang dalawang lalaki. Hawig nila si Rodante kaya nahulaan ko na agad kung sino sila. Karel, nandito ka na pala. Ngumiti ang lalaking nagngangalang Dihan. Nakapang-office na suit ito at may suot na salamin sa mga mata. So, she's Karel Manansala. Hi, I'm Jamir. Ngumiti matapos magsalita ang isa pang lalaki. Ngayon ko lang ito nakita sa personal pero kilala ko na kung sino siya base sa mga kwento at sa malaking painting na nakita ko noon.
Nang tuluyan akong malapit sa kanila, natigilan ako nang makita sa kama si Rodante. May mga gasgas sa mukha, may bandage sa ulo, at may pasa sa mga braso. Sanhi yun ng lakas ng pagkakabangga sa kanya dahil sa paghabol sa akin. Napalunok ako nang magtama ang mga mata namin. Tinulungan siyang makatayo ni Dihan. Napaatras naman ako nang magsimula siyang humakbang palapit sa akin. Manang, trying to ask for help, kasi alam ko na magwawala sa galit si Rodante. Pero ganoon na lang ang pagkatulala ko nang tuluyan akong malapitan ni Rodante, hinila niya ako sa baywang para yakapin. Asawa ko, he whispered. Nakatayo ako sa gilid ng pinto ng kwarto ni Rod Antel, this was our room, actually, pero pinaalis niya ako dahil sila na ni Mira ang gumagamit nito. Kausap ni Rodante ang mga kapatid niya sa loob. Naririnig kong hinahanap niya ako. Mas lalo akong natakot na pumasok kaya nanatili ako sa kinatatayuan ko kahit pilit akong pinapakiusapan ni Manang Panyang na harapin si Rodante. Bakit parang takot sa akin ang asawa ko? She's just traumatized by what happened. Muntik na rin siyang masagasaan ng sasakyan. But she's supposed to be by my side. Wala rin siya sa hospital nang magising ako. Is she mad at me? No, Rodante. May pinagdadaanan din si Karel. Tumingin ako kay Manang Panyang matapos ng mga narinig. Nang yakapin ako ni Rodante kanina at tinawag na asawa niya, bigla na lang akong tumakbo palabas. At ngayon, pinipilit nila akong bumalik pero ayoko. Natatakot ako. Anong nangyayari sa kanya? Bulong ko kay Manang Panyang. Puno ng simpatsya ang mukha ni Manang Panyang nang lumapit sa akin para bamulong. Wala siyang alaala. Halos umawang ang mga labi ko sa narinig. Paano? Dahil sa nangyari, nawalan siya ng alaala. Malakas ang pagkakatama ng ulo niya sa semento. Walang maalala si Rodante, anak. Lalo kong hinila ang kamay ko kasabay ng pag-iling. Natatakot ako sa kanya. Huwag, anak. Kailangan ka ngayon ni Rodante. Kailangan mo siyang alagaan. Bakit ako? Mabilis na nag-init ang gilid ng mga mata ko. Bakit hindi si Mira? Hindi niya naman ako kailangan. Si Mira ang kailangan niya. Umiling si Manang Panyang. Hindi niya naaalala si Mira. Nagsimulang manginig ang mga labi ko habang pinipigilan ang maiyak. Hindi naman talaga ako minahal ni Rodante. Pumayag siyang magpakasal sa akin dahil sa mana niya. All this time, akala ko, pareho kami ng nararamdaman. Pero hindi niya pala ako minahal. Pakitang tao lang ang lahat. Ang masakit pa, si Mira na mortal kung kaaway ang babaeng minamahal niya. Ang babaeng pinili niya. Ayoko. Malakas kong binawi ang kamay ko at patakbong bumalik sa kwarto. I stayed in my room without making any noise. Natatakot ako na baka puntahan ako ni Rodante dito at sigawan at pagsabihan ng kung ano-ano. Ayoko nang makarinig ng masasakit na salita. I flinched when I heard a knock on my door. Nang maisip na baka si Manang Panyang ito, sinabi kong bukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sino ang sumilip sa loob. Hey! Rodante shyly smiled at me before entering my room. Umusag ako sa sulok ng kama habang nag-iwas ng paningin sa kanya. Niyakap ko rin ang unan ko sa takot na baka lapitan niya. Hindi ka na bumalik. Lumabas ka, sabi ko nang hindi siya tinitingnan. Asawa ko. I immediately raised my head when I heard him say that. Malamlam ang mga mata niya, nagtatanong. Galit ka ba sa akin? Naglakad siya palapit sa kama kaya nataranta ako. May nagawa ba akong ikinasama ng loob mo? Bumilis ang paghinga ko habang umiling. Gusto kong sumigaw na lumayo siya. Bumalik ang takot ko nung hinahabol niya ako bago siya na aksidente. Asawa ko, huwag kang lumapit. Natigilan siya sa tuluyang paglapit sa akin nang isigaw ko iyon. Nagangat ako ng tingin at nakita siyang naluluha habang nakatingin sa akin. Pasensya ka na. Pasensya na, asawa ko. Wala akong maalala. Hindi ko maalala ang kasalanang nagawa ko. Patawarin mo ako. Mahinang pagsinghap ang kumawala sa mga lobby ko nang makitang nakasilip si Rodante mula sa nakaawang na pinto ng kwarto ko. May bandages pa rin sa ulo niya,
pero may kulay na ang mukha niya ngayon. Hindi tulad noong araw na bumalik siya mula sa hospital. Asawa ko, sabi ni Manang Panyang, mahilig ka raw sa peanut butter and sandwich. Heto, ginawan kita. Tuluyang pumasok sa kwarto ko si Rodante at lumapit dala ang plato na may 2 sandwiches. Napalunok ako nang makita ang malaking ngiti sa mga labi niya. Kahit noong nagpapanggap pa siyang mahal niya ako, hindi siya ngumiti sa akin ng ganito. Ngayon lang, hindi ako nagugutom. Napalitan ng lungkot ang ngiti na makikita sa mukha niya. Napatingin siya sa sandwich na dala niya bago ngumiti ng malungkot. Anong gusto mo? Gagawin ko. Kagagaling mo lang sa aksidente. Hindi mo nga ako maalala. Bakit mo ito ginagawa? Matagal niya akong pinagmasdan sa mukha. Alam kong makikita sa buong mukha ang sama ng loob na nararamdaman ko. Hindi nga kita maalala, pero alam kong asawa kita. Umiwas ako ng paningin. Asawa sa papel, pero ibang babae ang inaasawa niya. Karel, asawa ko, sabihin mo sa akin kung anong nagawa kong kasalanan. Babawi ako. Hindi mo kailangang bumawi, pero gagawin ko. Bakit? Binalingan ko siya. Sinalubong ako ng malamlam niyang mga mata. Dahil asawa kita, mariin akong napalunok sa narinig. My heart is beating so fast, but not because of love. Wala na akong maramdamang ganoon para kay Rodante. Takot ang rason kung bakit ako nagkakaganito. Noong nasa ospital ako, nagising ako nang walang tao sa tabi ko. Do you know how scared I was? Wala akong maalala, at wala rin akong mapagtanungan ng tungkol sa sarili ko. I thought I was an orphan. Akala ko, mag-isa na lang ako sa mundo, pero nalaman ko na may asawa pala ako. Kaso wala ka sa tabi ko, Karel. Kinuha niya ang kamay ko. Nang inig pa ako sa takot nang maramdaman ang init ng kamay niya. Pinilit kong umuwi agad dahil nananabik akong makilala ka. Pinisil niya ang aking kamay at saka ngumiti. Asawa ko, nakaupo ako sa malaking sofa sa malawak na sala. Nakaupo sa katapat kong sofa ang 2 kapatid ni Rodante, sina Dihan at Jemir. Kasama rin namin si Manang Panyang. Kumusta si Rodante? Tanong ni Dihan kay Manang Panyang. Nabaling dito ang paningin naming lahat. Pagkatapos niyang uminom ng gamot, nakatulog na siya. Nakakatulong sa kanya ang painkiller na ibinigay ng doktor. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jemir. Pinahanap ko na ang owner ng sasakyan na bumunggo kay Rodante. Umiling si Jemir habang nakatingin sa sahig. Ang alam ko, natagpuan ang kotse sa malayong lugar na puro talahib. Inabandona na ng taong samagasa kay Rodante. Anong ibig niyong sabihin? Hindi niyo mahanap ang owner ng sasakyan? Tanong ni Manang Panyang. We found them, but turns out that the car was stolen. Walang alam ang owner kung saan ginamit ang kotse niya. And they have a solid alibi. Hay, Diyos ko, sino naman kaya ang gagawa nito? Maraming kaaway ang pamilya namin. Isa na ang mga Monte Carlo. Dihan, leave them out of this. No, gone. Matagal na silang nananahimik. Matagal nang nananahimik si Gwen, yeah, but her family. The Monte Carlo. I don't think so. Their father might be the one behind this. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ko sa narinig. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy nila at kung ano ang ibig nilang sabihin. Pero hindi na ako nag-abalang alamin pa. My mind is already in chaos right now. Karel, kinuha ni Jemir ang atensyon ko. Napalunok ako habang nakatingin sa seryoso niyang mukha. Jemir looks a lot like their grandfather, while Rodante and Dihan looks like their father. We have a favor to ask. Tumingin ako kay Manang Panyang sa narinig. Marahan siyang tumanggo sa akin habang nakangiti. Alam namin na mahirap ito para sa iyo, lalo na't pagkatapos ng ginawa ni Rodante. But we are asking you this favor in return of helping you. Helping me. We will do anything to clear your name in public. And if you want to divorce our stupid brother, we'll help you, too. Wala ka nang isipin pa, kami ni Dihan ang bahala sa lahat. He's right. Basta manatili ka lang sa tabi ni Rodante hanggang sa bumalik ang alaala niya.
Pero bakit? Alam nyo na siguro na. Mariin akong lumunok nang makaramdam ng malaking bar sa lalamunan. May iba na siya. Hindi niya ako mahal, hindi niya ako minahal. Naramdaman ko ang kamay ni Manang Panyang sa balikat ko. Tumingin ako sa kanya habang nangingilid ang ilang luha sa pisngi ko. Isa pa, hindi ko kaya. Matapos ng mga ginawa niya, hindi ko kayang manatili sa tabi niya. Nagkatitigan sina Dihan at Jemir. Sandali silang natahimik bago muling nagsalita si Dihan. Sasabihin namin sa iyo ang dahilan, pero hindi ngayon. Karel, isipin mo na lang, maaayos ang pangalan mo sa pamilya mo. Mawawala ang putik na nakadikit sa imahe mo. Na hindi naman dapat kung hindi dahil kay Rodante. Pagkatapos ngayon, kailangan ko pang manatili sa tabi niya at alagaan siya. Nagpahid ako ng mga luha. Gusto ko nang umalis. Ayoko na dito. Naiintindihan ka namin, pero sa ngayon, ito lang din ang magagawa namin. Ikaw ang kilala niya bilang asawa niya. Tumingin ako kay Jemir. Siya ang nakakatanda sa kanila, pero si Dihan ang nakaupo ngayon bilang CEO ng kumpanya nila. Kung gagawin ko ito, pwede ba akong humingi pa ng isang kapalit? Ngumiti sila bago tumango. Tell us anything. Oras na naghiwalay na kami, o kahit wala na ako, huwag niyong tatanggalin as partner ang mga magulang ko at ang pamilya namin sa kumpanya niyo.